Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Habang kasalukuyang naka-duty sa isang fine dine restaurant na pinapasukan bilang chef assistant, ay nakatanggap ng emergency call si Lumen. Kaya saglit siyang nagpaalam sa head chef para sagutin ang tawag kahit pa maraming customer dahil tumapat ng lunch break ang tawag. Yo po, good afternoon. Yes po, si Lumen Isidro po ito. Sino po sila? Garbenita Isidro? Opo, kilala ko po siya. Lola ko po siya. Po? Natigilan na ang dalaga sa pagsasalita pagkarinig sa huling sinabi ng nasa kabilang linya. Pagkadaka ay hindi na rin niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa masamang balita na yon. Po ang natitira niyang pamilya. Okay po, naintindihan ko. Salamat po sa pag-aasikaso. Pagka-drop call ay tuluyan ng sumagana ang kanyang luha na hindi na niya pinigil pa. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit na nararamdaman sa likod ng kanilang restaurant hanggang sa lumabas ang pinaka-head chef na si Mr. Lindon. Pinagsisigawan at sinermonan siya nito sapagkat lumabas siya kung kailan na maraming customer at kailangan ng maraming manpower. Katakot-takot na mura at pangungutya ang inabot niya sa nasabing head chef. Kahit di pa man ito alam ang sitwasyon niya kung bakit siya lumabas saglit ng kitchen. Pagharap niya ay natigilan ng head chef nang makita ang saganang luha na walang tigil sa pagpatak. Nag-ayos to ng kwelyo habang nakatingin sa kanya na nagsisimula ng magpunas ng mukha. Tapos ka na ba sa mga sinasabi mo, Mr. Lindon? Hindi na niya hinayaang makatugon pa ang head chef sapagkat nagtuloy-tuloy na siya sa pagsasalita. Pwes ako naman. Ikaw na hayop kang head chef ka na feeling entitled. Akala mo napakasarap mo magluto? Mas diyamak na mahusay ako sa'yo. Ang lamang mo lang sa akin, kaibigan mong may-ari ng restaurant na ito. Yung asa ng mga luto mo, kasing pangit ang pagmumukha mong bako-bako at kahit na anong skincare pang ipahit mo dyan, hindi ka nakikinis. Hayop ka rin. Demonyo ka to the fifth power, Head Chef Lindon. Gagawin ko ang gusto ko sa araw na to at wala kang pakialam dahil hayop ka, pati mga ninuno mo. I resign! Magkanap ka ng bago mong assistant! Hayop ka talaga, demonyo kang pangit ka! Abuli ko na sa iyo ang last pay ko! Kitang-kita sa mukha ni Mr. Lindo na matinding pagkagulat at nang bumalik siya sa loob ng kitchen ay nakatingin na ang lahat ng empleyado sapagkat narinig nito ang pinagsasasabi niya. Kitang-kita sa karamihan ng pagkasatisfy matapos nilang marinig ang matindi niyang bar sa head chef. Magkasunuran niyang tinanggal ang apron at took sa kahinagi sa sahig. Pagkatapos noon ay saka naman pumasok si Mr. Lindon na pulang-pula ang pagmumukha dahil sa tindi ng galit. Pasimple namang nagbalikan sa kani-kanilang mga ginagawa ang mga nasa kitchen at bago pa makaribat ang head chef ay nagtuloy-tuloy na si Lumen sa paglabas ng restaurant. Pagsakay niya ng taxi ay doon muling umagos ang kanyang luha. Pero nanahimik lang siya at hindi pinahalata sa driver ang mga nangyayari. Tinawagan niya rin si Romeo, ang kanyang fiancé, na nagtatrabaho sa isang construction company bilang engineer. O babe, napatawag ka yata. Hindi ba busy ka sa ganitong oras? Naudlot na ang lalaki pagkarinig niyang humikbi ang kanyang fiancé mula sa kabilang linya. Hey babe, are you okay? Pwede bang mag-video call tayo? Sorry babe, but I can't. My face is all messed up right now. So, what happened? Nasaan ka ba ngayon? May nangyari ba sa restaurant? I got an emergency call earlier saying that my grandmother passed away this morning. Lumabas ako ng kitchen during lunch ng mga customer para i-relax ang sarili ko. Ito namang hayop na Lindo na to, my head chef.
kung ano-ano pa naman ang pinagsasabi sa akin. Kaya yun, sa kanya ko'y binunto ng sama ng loob ko sa nangyari kay Lola Carmen. Nag-resign na ako. Wala na akong trabaho. Kung akong nasa katayuan mo, ganun din naman ang gagawin ko eh. Demonyo talagang head chef mo na yan. Well anyway, let's meet right now. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pero may trabaho ka, babe. I care about you way more than my job. Thanks a lot, babe. You know what this means to me. Nagkita nga silang dalawa at pagkatapos ay kumain sila sa paboritong restaurant ni Lumen upang kahit papaano ay mabawasan ang kanyang pagdaramdam. Ginawa nga ni Romeo ang lahat na magagawa niya para makomfort ang kanyang fiancé. At the end of the day ay umuwi pa rin nagluluksa si Lumen kaya hindi siya iniwan ng kanyang fiancé. Kinabukasan ay kaagad nagbiyahe ang mag-fiancé pauwi ng probinsya kung saan nakatira si Lola Carmenita. Laking pasasalamat na rin ni Lumen sapagkat kahit wala siya ay inasikaso ni Aling Santelma ang lahat. Si Aling Santelma ay 3 taon ng kasambahay ni Lola Carmenita kaya malaki na rin ang tiwala rito ni Lumen. Magmula kasi nang mamatay si Manang Biring, ang pinagkakatiwala ang kasambahay ng pamilya ay ito na ang humalili sa pag-aalaga sa kanyang lola. Eksaktong pagkagat ng dilim ay narating na nga nila ang probinsya. Sa gate pa lang kung saan natatanaw ni Lumen ang mga palamuti sa burol ay naiiyak na kagad siya. Dahil doon ay inakbayan siya ng fiancé at inalalayan para makomfort. Sige lang, babe. Iiyak mo lang yan. Sabi ko pa naman kay Lola, dadalo ako sa kanya ngayong buwan. Pero di ko naman ini-expect na ganito ko na siya dadalawin. Ang sakit-sakit, babe. Hindi ko mara kung sakit na nararamdaman mo ngayon, babe. Pero sasamahan at dadamayan kita kaya ibuhos mo ang lahat hanggang sa wala na matira. At katulad ng sinabi ng kanyang fiancé, ibinuhos nga ng babae ang kanyang luha at nang mapagod na siya sa kakaiyak ay kaagad siyang nagpunas at nag-ayos ng sarili. Nagsuot na rin muna siya ng shades para hindi makita ng mga tao sa lamay ang pamumugto ng kanyang mga mata. Pagpasok ng bakuran ay nakilala kaagad sila ng ilang kapitbahay ni Lola Carmenita. Lumapit naman kaagad si Aling Santelma para tumulong sa pagkuha ng dalang maleta ng fiancé. Lumen, ikaw na yan, anak. Mabutit na karating na kayo. Akin na yung mga gamit niyo at dadalhin ko na muna sa kwarto niyo. Magandang gabi po, Aling Santelma. Magandang gabi ho. Ako na hong bahala sa maleta. Medyo mabigat ho kasi at baka hindi niyo kayanin. Sige. Sumunod na lang kayo sa akin. Tahimik na sumunod na magpiansay sa ginang hanggang sa marating nila ang pinakadulong silid kung saan natutulog noon si Lola Carmenita. May sariling kwarto talaga roon si Lumen kaya lang ay hindi pa to nalilinis ni Aling Santelma dahil sa pag-aasikaso sa patay. Hiniling na rin naman na kasi ng apo na doon na sila matulog sa silid ni Lola Carmenita. Pagpasok nila sa kwarto ay kaagad inilagay ni Romeo ang maleta sa gilid na malapit sa bintanang tanaw ang likod ng bakuran. Umupo naman kaagad si Lumen sa kama ng kanyang lola at marahantong hinimas-himas na tila ba dinadama ang namayapang matanda. Ipaganda ko muna kayo ng makakain para makapaghapunan na kayo. Gusto niyo bang ipagtimpla ko kayo ng tsaa para ma-relax naman kayo galing sa biyahe? Sige po. Maraming salamat po. Sige. Kakatukin ko na lang kayo kapag nahanda ko na mga pagkain. Maiwan ko na muna kayo dyan, ha? Thank you po, Aling Santelma. Pagkasara ng pinto ay muling naiyak si Lumen kaya muli na naman siyang kinomfort ng kanyang fiancé. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng hapunan at kaunting pakikipag-usap kay Aling Santelma, ay nagtungo na sila sa sala kung saan nakaburol si Lola Carmenita. May mga pangilan-ngilang tao na nakausap din si Lumen na natatandaan niyang malapit sa kanyang lola. Pero ang ipinagtataka niya
at kung bakit hindi nagpunta si Lola Ising na matalik na kaibigan ni Lola Carmenita. Hindi na niya muna nagawang itanong sa kasambahayang tungkol sa bagay na yon sapagkat naisip niyang may ibang araw pa naman. Baka katulad niya, nagluluksa rin at labis na nasasaktan si Lola Ising. Subalit lumipas na ang ilang araw. Hanggang sa huling lamay ay hindi pa rin nagpapakita si Lola Ising. Kaya hindi na natiis pa ni Lumi na tanungin ang kanilang kasambahay. Habang nasa kusina sila at nagtitimpla ng mga iinuming kape ng mga tao sa lamay, ay kinumprontan niya kaagad ang ginang habang dalawa lang silang nasa kusina. Si Romeo kasi ay nasa sala at nakabantay sa kabaong ni Lola Carmenita. Aling San Telma, nung nakaraan ko pa po sana itatanong sa inyo kung bakit hindi dumadalo yung best friend ni Lola, si Lola Ising. Kasi di po ba halos araw-araw nandito yon, pero ngayon patay na si Lola, parang hindi na siya nagpakita. Iyon ba? Ang alam ko kasi, wala dyan ngayon si Kaising. Pero nabalitaan na rin naman niya ang tungkol sa pagkamatay ng matalik niyang kaibigan. Siguradong sigurado ko na malungkot din yon ngayon. Ganun po ba? Sana naman bukas makapunta siya para at least makasama man lang siya sa paghatid sa kay Lola sa huling hantungan. Sana nga, Lumen. O siya, mauna na muna ako ron sa labas dahil baka magsilamig tong mga kapeng natimpla ko na. Pagkatango ng dalaga ay naglakad na kaagad palabas ng kusina si Aling San Telma. Siya naman ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Mga bandang 1:00 na madaling araw ay unti-unti nang nag-uwian ng mga nakikipaglamay. Pinatulog na rin muna na magfiancé ang kasambahay dahil kaya na naman nilang i-handle ang mga tao sapagkat hindi naman na ganoon karami. Babe, iihi lang ako saglit ha. Ikaw muna rito. Sige lang, babe. Pakuha na rin ako ng tubig na hindi malamig ha. Yung nandito kasi sa labas, malamig na tubig eh. Sige babe. Pagkaalis ni Romeo, mula sa kinauupuan ay siniplang ni Lumen ang mga natitirang naglalamay. Nang nakita niyang ayos naman ang lahat, ay ibinalik niya ang atensyon sa kabaong ng pinakamamahal niyang lola. Pinagmasdan niya ang larawan nito at ngumiti. Hindi na rin siya umiyak sapagkat pakiwari niya ay ubus na ang kanyang mga luha. Lola, alam ko magiging masaya ka na kung saan ka man naroon ngayon. Dahil kasama mo na silang nanay at tatay. I-guide niyo na lang po kami ng fiancé ko at magiging mga anak namin ha. Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat biglang dumating si Romeo na tila humahangos at medyo namumutla ang muka. Oh babe, tumatakbo ka ba? Parang pinagpapawisan ka. At saka, nasa pa yung tubig na pinakuha ko? Babe, may nakita ko sa likod bahay eh. Pagsilip ko sa bintana, nagpunta kasi ako sa kwarto eh. What do you mean? Nakita ko yung kasambahay nyo. Sabi ko na eh, I can't help but feel that there's something a little unusual about Aling San Telma. Babe, huwag ka magsalita na ganyan kay Aling San Telma. Matagal na namin siya kasambahay. But honestly, you don't really know her that well, doesn't it? Ano ba kasing nakita mong ginagawa niya sa likod bahay? At saka sigurado ka bang siya yun? Kanina pa siya tulog, di ba? Nandun pa rin siya hanggang ngayon. I caught her praying in a circle with 5 candles and it felt straight out of some witchcraft scene. It was super creepy and bit unsettling, babe. Para mapalagay ay pansamantalang hinatak ng lalaki ang kanyang fiancé papunta sa kanilang kwarto at saka pasimpleng sumilip sa bintana. Pero napaismid na lang si Lumen nang wala naman silang nakitang tao roon. Malinis na malinis ang paligid at walang kahit anong katulad ng sinasabi ni Romeo. Babe, mauna ka na kaya mag-nap? Kasi mukhang nag-hallucinate ka na oh. What do you think? Babe naman eh. Tingin mo, gumagawa lang ako ng kwento. Bakit di natin silipin ang kasambahay niyo sa kwarto niya? Baka mamaya
may makita tayo ron ng mga ginagamit niya sa witchcraft. Ay nako, ano ba itong naiisip ko? Pero sana mali ako Baka kasi siyang dahilan kung bakit namatay si... Romeo, enough! Pareho silang natigil at napaupo sa kama habang nakayukod. Nang tila may masamasan ay napakamot na lang sa ulo ang lalaki saka umungot-ungot bago nahihiyang magsalita. I'm really sorry, babe. And I really understand how this might be hard to believe. But I assure you that I'm not fabricating any stories. I really did see what I saw. Wala naman ako sinasabi nag-iimbento ka ng kwento eh. I'm just saying na baka dahil sa sobrang puyat at pagod mo, kaya kung ano-ano na nakikita mo. Please babe, ayaw ka na muna makipagdiskusyon. Mag-nap ka na muna, okay? Para matapos na ang usapan ay bumalik na ang babae sa sala upang magbantay. Hinayaan na lang din muna niya ang fiancé na makapagpahinga at makapag-isip. Gusto niya mang paniwala ng mga sinasabi ni Romeo, kaya lang ay wala siya sa mood para sa mga ganoong bagay. Hindi na kasi niya alam ang gagawin sapagkat habang palapit ang oras ng libing ng kanyang lola Carmenita, ay mas lalo siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Gusto niyang masulit ang mga sandaling kasamang matandang babae kahit pa nasa kabaong na ito. Napabuntong hininga na lamang siya at muling dumungaw sa mga natitirang naglalamay na naglalaro ng mahjong. Lumapit siya roon at nagbigay ng mga ngata. Hanggang sa maagaw ng atensyon niya ang isang hindi kilalang nilalang na nasa pinaka-gate nila. Hindi niya maaninag ang itsura kaya hindi niya matukoy kung lalaki o babae, matanda o kaedaran niya lang ang taong nakita. At nang lalapitan na niya ito ay bigla namang tumakbo palayo kaya hindi na rin siya nag-aksaya ng oras para lumabas ng kanilang bakuran. Sino kaya yun? Pagbalik niya sa mga naglalaro ng mahjong ay nag-request sa mga ito ng another coffee kaya naman nagtungo na ulit siya sa kusina at ipinagtimpla ang mga naglalaro. Habang nasa kusina ay muling sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Romeo kanina, kaya napabuntong hinga na naman siya kasabay ng pagtingin sa maliit na bintana roon nakita ang likod bakuran. Nang matapos na at ihahatid na niya mga kape ay saka naman siya napahinto sapagkat eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto ni Aling Santelma dahil kita kasi yon mula roon. Paglabas ng ginang, ay kaagad tong lumapit sa kanya na tila inaantok-antok pa. Lumen, mag-alas 4 na ng madaling araw. Matulog ka na muna at ako nang bahala sa mga naglalamay. Pero inaantok pa ho yata kayo. Magigising na rin ang diwa ko maya-maya. Sige't magtungo ka na dahil mamaya hindi ka na makakaidlip dahil tuloy-tuloy na tayo hanggang sa libingan ng Lola Carmenita mo. Maraming salamat po. Maiwan ko na po muna kayo. Nagtuloy-tuloy na nga siya papunta sa silid na tinutulugan nilang mag-fiancé. Pagkandado ng pinto at pagpatay ng ilaw ay kaagad niyang niyakap si Romeo na kalaunan ay tumugon din naman at humarap sa kanya. Babe, I'm so sorry. I love you, babe. Pumikit na siya at mahigpit na niyakap ang nobyo hanggang sa anuri na ang kanyang diwa papunta sa karimlan. At pagkalaon ay bigla na lang siyang dinalo sa panaginip patungkol sa kanyang lola noong nakatira pa siya sa bahay na yon. Ipinakita sa kanyang panaginip ang masasayang alaala nilang maglola hanggang sa ipaalala ng panaginip na yon ang dahilan kung bakit siya nag-aral at nakagraduate sa culinary. Ang lahat ay nanumbalik sapagkat inspirasyon niya si Lola Carmenita sa pagluluto. Meron kasing maliit na karinderya noon ng yumaong matanda at ang pinakahumatak sa kanyang puso at isipan ay ipagpatuloy ang ligasya nito. Kaya lang ay napadpad si Lumen sa Maynila. Nagkaroon ng magandang trabaho hanggang sa makilala niya si Romeo na ngayon ay fiancé na niya.
Ipangako mo sa akin na ikaw ang magtutuloy ng karinderya na ipinangalan ko pa naman sa iyo, Apo. Ang karinderya ni Lumen. Napadilat si Lumen at napaluha matapos maalala at marinig ang malambing na boses ng kanyang lola. Tumigil lang siya nang yakapin ng kanyang fiancé. Mabilis na lumipas ang oras. Bumaha ng luha habang hinahatid ang labi ni Lola Carmenita sa huling hantungan. Pati ang langit ay tila sumasang-ayon sa pagdadalamhating yon. Hindi man umulan, pero kumulimlim naman ang kalangitan. Kahit wala na mga tao ay nanatili pa rin roon ang mag-fiancé para sa huling pamamaalam. Babe, sure ako magiging masaya ang lola mo kung saan man siya naroroon ngayon. I know, babe. Alam mo bang napanaginipan ko si Lola kagabi? Naalala mo yung pinagkukwentuhan nating karinderya? She wants me to continue her legacy. And since I'm unemployed right now, do you think it's worth a try? Alam mo naman suportado kita sa lahat ng gusto mo, babe. Sigurado kang okay lang sa'yo, babe, na magstay muna ako dito hanggang sa magkaroon na ng magandang pundasyon ng itatayo kong kainan? If that what makes you happy, then why not? Hindi naman tawid dagat ang Metro Manila at ang probinsya ng lola mo. O pwede akong pumunta rito every weekend o kung may long weekend o bakasyon. Love will find a way, babe. You know that. Thank you so much, babe. Basta ang paya ko lang sa'yo, babe, ha? Huwag kang masyado magtitiwala kay Aling Santelma. You don't know her that much. Kaya mas mainam na magsama ka rito ng kakilala mo na talaga para hindi ka na nangangapapa. Anong si Aling Santelma? Papaalisin ko na siya? Hindi rin naman ganun kadali yun. Matagal na siya sa amin at wala siyang ibang pamilya. Hindi ko naman sinasabing paalisin mo na siya. Hayaan mo na ang kasambahay ninyo na mag-asikaso sa bahay ng lola mo. Ikaw, mag-focus ka na rin sa pagbubukas ng karinderya. And i-out of picture mo na siya pagdating sa business na yon. Basta, iba talagang vibes ko sa kanya. Parang may something odd talaga. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan muna. Sorry at na-open ko ulit to sa'yo, ha? Nagyakapan na lang ang dalawa at sinulit ang hapon na kasama nila sa huling hantungan si Lola Carmenita. At bago kumagat ang dilim, ay bumalik na sila sa bahay para makapagpahinga. Makalipas ang 2 linggo, katulad ng pinayo ni Romeo ay kumuha nga na makakasama si Lumen para i-reopen ang karinderya. Isinama niya ang 17 years old na si Gino na anak ng kasambahay ng pamilya ni Romeo. Kilala naman na rin naman nila ito at alam nilang mapagkakatiwalaan. Hindi na rin alinlangan ang binata sapagkat kailangan ng pamilya nila ang extra income. 9:00 pa lang ng umaga ay naka-ready na sila sapagkat ngayong araw ang opening ng karinderya ni Lumen. Hindi pa man nagbubukas ay nakikita na sa labas ng babae na maraming nakaabang sa nasabing karinderya. Kaya hindi rin maiwasan na matinding tuwa sa kanyang puso. Alam kasi ni Lumen na marami ang nananabik na muling matikman ang mga ulutong ulam na gawa ng kanilang pamilya. Hindi kasi nakakalayo ang luto nila ni Lola Carmenita sapagkat itinuro sa kanya ng matandang babae ang sikreto at minaster niya talaga to upang maging tradisyon ng luto at maipasa sa susunod pang henerasyon. Sa pagkakataong yon, ay nandun din si Aling Santelma, nakikinikinita kasi ni Lumen na dudumugi ng kanilang karinderya sa reopening nito. Ready na ba kayo, Aling Santelma? Gino? Kanina pa ako nakahanda katulad ng mga taong naghihintay sa pagbukas ng karinderya. Ako rin po. Ready na, Ate Lumen. Okay, kaya natin to. Pasado 10:00 ng umaga. Nang makumpleto na ang putahing niluto ni Lumen, dinakdakan, pork steak, laing, ginataang langka, sinigang sa miso, mang inasal, minudo, chicken curry, paksiw na bangus, lumpiang Shanghai,
lumpiang toge, sweet and sour tilapia at dinuguan. Wala pang 10 minuto mula nang magbukas sila ay nagdagsaan na kagad ang mga tao kaya hindi magkandaugaga ang tatlo sa pag-aasikaso. Halos mapuno ang loob ng kainan dahil sa dami ng customer na hindi sukat inakala ni Lumen. Ganun na lang ang tuwa niya dahil sa maganda ang naging resulta ng reopening. Maraming customers din na nagsabi na parehong-pareho ng luto ni Lola Carmenita ang mga ulam lalo na ang dinuguan. Kaya galak na galak ang puso ng babae. Hindi man lang kasi umabot ng 1:00 pero naubos na kaagad ang kanilang mga paninda. Nakakapagod man pero naging smooth ang unang araw ng karinderya at talaga namang sulit na sulit ang kabaguran nilang lahat. Maagang naubos sa mga pagkain pero mabuti na lang ay nakapagtabi pa si Lumi ng kaunting dinuguan na siya nilang pinagsaluhan pagkaalis ng mga tao. Pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakapananghalian ha. Hindi tayo makasingit sa pagkain sa mga customer dahil panay ang dagsa eh. Mabuti na nga lang at naubos kagad ang mga ulam. Kaya nga po eh, ako man din nagulat. Totoo pong sinabi ni Kuya Romeo. Mukhang masarap po talaga kayo magluto ng ulam eh. Sayang, wala akong matitikman. Nakapagtabi naman ako ng dinuguan kahit papaano. Pagsaluan na lang muna nating tatlo. Mabuti at pati kanin ay nakapagtabi rin ako. Kumuha na nga ng pinggan si Aling Santelma habang ang binatilyo naman ay kumuha ng malamig na inumin. Nang kumain na sila, pagkatikim ng ginang nakasambahay sa dinuguan, ay natigilan siya at napatingin kay Lumen na nagtataka naman. Hindi niyo pa nagustuhan ang lasa, Aling Santelma? Nagustuhan ko, Lumen. Hindi lang ako makapaniwala na kaparehong lasa ng luto ng lola mo. Talagang namana mo nga ang galing niya sa pagluluto. Hindi ako nagtataka kung bakit naubos kaagad ang paninda natin. Naku, totoo pong sinasabi ni Aling Santelma, Ate Lumen. Napakasarap naman ito. Mukhang mabibitin tayo sa pagkain ah. Ako, salamat sa inyo. Ganito na lang ang gawin natin bukas. Bago tayo magbukas, kumuha na lang kagad tayo ng gusto ninyong pagkain o ulamin. At itabi sa kusina. Para sa oras ng kain natin matitikman niyo pa rin ang mga gusto niyong kainin. Pwede po bang lahat? Oo naman. Basta kaya mong ubusin Ang pinakaayaw ko pa naman kasi yung nag-aaksaya ng pagkain Doon sa restaurant na pinagtatrabuhan ko, kahit bawal ang mag-uwi, patago kong pinapauwi sa mga kuruang natitira kaysa itapon. Kaya dito sa atin, dapat bawal din na mag-aksaya ng pagkain Naku po Ate Lumen, kakainin ko po lahat, promise. Mukhang dito ko mananaba ng gusto Parang ayaw ko nang bumalik kay Kuya Romeo. Pero joke lang po Huwag niyo po ako isusumbong Napangiti lang ang dalawang babae habang nagpapatuloy sila sa pagkain. At habang nasa gitna ng masayang late na pananghalian, ay may isang matabang lalaki na dumaan sa tapat ng kanilang karinderya. May timto at medyo luwa ang mga mata, kaya natakot si Lumen sapagkat tila nanlilibak tong makatingin sa kanila. Matagal tong tumayo sa harap ng kanilang karinderya habang patuloy siyang sinasamaan ng tingin. Ngumunguya-nguya pa to na parang baboy hanggang sa maya-maya ay umalis na din to kaagad na parang inis na inis. Napakibit-balikat na lamang si Lumen bago bumaling sa kasambahay at magtanong. Aling Santelma, kilala niyo po ba yon? Nako Lumen, huwag mong pansinin ng isang yon. Huwag ka matakot sa kanya. Si Mang Hitler yon kung tawagin. Yung may-ari ng karinderya doon sa bungad banda sa kabilang kalye. Sumisilip lang siguro yun at nag-oobserba. Medyo kinabahan lang ako sa tingin niya. Para kasing mangangain ng buhay Baka naman po naiinis yun kasi hindi sa karinderya niya kumain yung mga tao. Posible. Simula kasi nung magsara yung karinderya ng Lola Carmenita mo sa kanya na kumain ng mga tao Pero hayaan mo na yun. O siya, paano? Babalik na ako sa bahay. Kayo nang bahala rito muna. Sige po, Aling Santelma.
Pasensya na po't naistorbo ko po kayo ha. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng tao, kahit doon na lang po kayo ulit sa bahay. Tumango lang ang Ginang bago mag-ayos ng kanyang mga gamit at umuwi sa kanilang bahay na walking distance lang din naman mula roon. Si Lumi naman ay nagkwenta na ng pera habang si Gino ay naglinis na ng dapat linisin. Pagsapit ng 6:00 ng hapon ay isinara na nila ang karinderya at sabay nang umuwi ng bahay. Bago lumiko sa eskinita papasok sa kung saan sila nakatira, ay napatingin pa ang dalawa sa karinderya ni Mang Hitler na bukas pa rin hanggang ngayon at may mga kakaunting taong nabili. Napayukod na lang si Lumen sapagkat hindi naman niya intensyon ang sirain ang kabuhayan ng Ginoo. At Lumen, parang nakakaawa din tuloy si Mang Hitler, no? Tingnan mo, nilalangaw yung paninda niya. Baka abutin pa yan ng gabi. Ang mahalaga maubos siya. Ganyan talaga sa negosyo lalo na sa pagkain. Kaya dapat sasarapan ng pagluluto para babalik-balikan ng customer. Sabagay, may punto po kayo. Kaya pala laging pinagmamalaki ni Kuya Romeo yung luto nyo. Masarap naman po kasi talaga. Ngumiti lang si Lumen at biglang nabaling ang atensyon sa isang pamilyar na tao na nakatayo sa pinakakanto ng iskinitang lilikuan nila. Nakita na niya to ng ilang beses sa lamay ng kanyang lola pero palagi lang tong umaalis na hindi niya rin naman maintindihan kung bakit. Gino, maunak na muna sa bahay at dalhin mo tong bag. Sa'yo ko kukunin mamaya yan ha. Nandiyan ang pera natin sa karinderya kaya ingatan mo. Kapag magtanong si Aling Santelma, pakisabi may pinuntahan lang ako saglit. Sige po. Pag-alis ng binatilyo ay pasimpleng nilapitan ng babae ang taong kanina pa niya nakikita sa gilid ng iskinita. May kailangan ka ba? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang makita kung sino ang taong yon. Roda, ikaw nga yan. Bakit ka nagtatago sa akin? Hindi umimik ang tinawag niyang Roda. May kapayatan ng katawan nito. Mahaba ang curly na buhok at katulad pa rin noon ay kanto-kanto ang mukha ng binabaing kaharap niya na nakasuot pa ng crop top. Kaya kita ang medyo nangingitim nitong pusod. Nangyari sa'yo? Bakit pasilip-silip ka lang? Hindi ka man lang nagtuloy-tuloy ng pagpasok sa bahay? Ay, pasensya na, Lumen. Ako na talagang humingi ng pasensya. Kami ni Lola. Ni Lola Ising? Ay, siya nga pala. Ang sabi ni Aling Santelma, wala raw kayo riyan. Kauwi lang din ni Lola dahil nagkasakit din kasi siya eh. Kumusta na si Lola Ising? Magtatampo na sana ako sa inyong dalawa kasi hindi man lang kayo nagpunta sa bahay at dumalo sa libing ni Lola. Yun pala may sakit nga talaga siya. Pwede ka naman pumunta diba? Bakit patago-tago ka lang? Natigilan na si Lumen nang makitang yumukod ang kaibigan niyang bakla. Pinagbabawalan din kasi ako ni Lola Ising eh. Taputin mo nga ako, Pax. May hidwaan ba ang mga lola natin? Ay nako, wala silang tampuhan o away. Pero ang sabi kasi ni Lola Ising sa akin bago siya dalhin sa bayan, wag na raw muna ako magpunta sa inyo eh. Si Lola mismo nagsabi? Bakit daw? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam ang dahilan kasi dinala na siya sa ospital noon. Ano bang lagay ngayon ng lola mo? Comatose kasi siya eh. Nasyak ang babae sa kanyang narinig kaya natutop niya ang kanyang bibig. Marami-rami pa silang napag-usapan ni Roda hanggang sa mahikayat niya nga ang kaibigan na magtrabaho sa kanyang karinderya pero nagsabi to na pag-iisipan niya muna ang offer. Matapos maghiwalay ng landas ay umuwi kagad ng bahay si Lumen. Naabutan niya si Aling Santelma na may hawak na lumang insenaryo. Napakunot siya ng noo sapagkat huling beses niyang nakita ang insenaryong yon nung bata pa lamang siya. At buhay pa ang mga magulang niya. Buhay pa pala yan? Parang bata pa ako nung ginagamit yan ni Lola. Nakita ko lang to sa ilalim ng higaan ko kaya ilalagay ko sa bodega.
Ngayon ko lang din nakita to eh. Ganun po ba? Pagkatango ng ginang ay nagdire-diretso na to sa bodega. Siya naman ay nagtugo na sa gilid nila at tinawagan ng kanyang fiancé. Masaya niyang ibinalita ang nangyari sa reopening ng karinderya ni Lumen. Natuwa rin si Romeo sa tagumpay na yon kaya nag-celebrate sila kahit magkalayo ng lugar. Pasado 10:00 ng gabi nang matapos sila sa pag-uusap. Hindi na rin nila namalayan na tulog na ang mga kasama niya at hindi pa rin siya nakakapaghapunan pero dala ng pagod ay tinulungan na lang niya ito. Sanay naman na kasi si Lumen na hindi kumakain ng hapunan na madalas na siyang dahilan kung bakit siya nasisita ng fiancé. Pasado 3:00 na madaling araw nang bumangon na siya sa higaan para makapaganda sa pamamalengke ng mga iluluto nila. Dumiretso muna kagad siya sa banyo para maghilamos nang mapansin niyang tila gising na rin si Aling Santelma. Naririnig na niya kasi ito sa kwarto na parang merong kinakausap. Hindi na lang niya pinansin dahil nagmamadali siya. Pagkatapos maghilamos ay nagising na rin si Gino at nagkape sila bago magpunta ng palengke. Araw-araw, ganoon ang naging sistema nila. Pero tuwing madaling araw din ay napapansin niyang tila palaging merong kausap si Aling Santelma. Hindi siya sigurado kung nakikipag-usap ba to o nagdarasal, pero hindi naman niya naiintindihan kung ano ang sinasabi. 1 linggo ang nakalipas. Matapos magbukas ulit ng karinderya si Lumen ay mas lalong dumami ang kumakain na dito. Mas lalo din tuloy silang kinakainisan ni Mang Hitler. Biyernes ng eksakto 12:00 ng tanghali, habang nanananghalian ng mga tao ay bigla na lang silang sinugod na matabang lalaki at meron tong dalang kanin baboy na hinagi sa mismong loob ng kainan. Dahil doon nagulat ang lahat sa nangyari. Sabay-sabay na napatakip ng ilong ang mga tao lalo na nang kumalat ang kanin baboy sa sahig at umalingasaw ang napakabahong amoy. May mga naduwal din at nagsipaglabasan matapos makitang may uod-uod pa ang nasabing kaning baboy. Anyo, bakit kayo nagagis ng kaning baboy dito? Dahil sa'yo, nawala na ako ng customers. Kaya ibabalik ko sa iyo yung mga pagkain na sayang simula na magbukas ka ulit ng kainan dito. Dapat hinayaan mo na lang magsara yung karinderya ni Lumen eh. Total, lola mo naman ang totoo may-ari at patay na siya. Nagpantig ang tenga ni Lumen kaya wala sa sarili niyang nasampal na matabang Ginoo na halong nag-i-hysterikal. Mabuti na lang ay may mga kalalakihang umawat kabilang na si Gino na malaki-laki pa naman ang katawan kahit 17 years old pa lang ito. At nang dumating ang mga opisyal na tinawag ni Aling Santelma ay doon na mas lalong kumalma si Mang Hitler na napahagulgol na lang ng iyak sa sobrang sama ng loob. Nag-usap sila sa barangay hall at nagkaayos din matapos humingi ng tawad ang malusog na lalaki. Hindi na rin nagsampa ng reklamo si Lumen lalo na nang malaman niyang malaki ang problema sa asawa ni Mang Hitler. Pagbalik nila sa karinderya ay linis na ang kalat at wala na rin mga tao. Dahil doon ay pare-pareho silang nakahinga ng maluwag pagkaupo ng magkakasunod. Ay, salamat at nilinis na rin ng mga tao ni Mang Hitler yung kalat dito. Ate Lumen, pwede na po bang kumain? Oo naman, sige kumain na tayo. Aling Santelma, tara na po. Habang nag-aayos ng mesa ay nagtungo sina Aling Santelma at Gino sa kusina para kunin ang mga naitabi nilang ulam at kanin. Ilang saglit pa ay natigilan si Lumen matapos marinig ang pagsigaw ng kasambahay kasabay ng pagkakabasag ng pinggan. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina at pinagmasdan ng mga kasama at ganun na lang din ang gulat niya nang makita ang pagkain nagkalat sa sahig kasama ng nabasag na pinggan. Ang kaldereta ay puno ng matatabang uod na nagkikislutan, kaya halos maduwal si Lumen bago lumabas ng kusina. Hindi niya matingnan ang pagkain dahil sa pandidiri. Anong nangyari? Bakit nakauud yung kaldereta? Hindi ko rin alam. Titikman ko na sana, buti na lang nakita kong may gumagalaw-galaw.
kaya nabitiwan ko yung plato. May mga uod din po yung ibang tinabi nating ulam, pati yung kanin. Pagbalik ni Lumen sa kusina ay ganun na lang ang gulat niya sa nakita kaya hindi siya nakapagsalita. Kaagad na pinagmasdan lang ang mga inuuod na pagkain. Baka po sinabotay na naman tayo ng mga Hitler na yun. Siguro yung mga naglinis na tauhan niya ang naglagay ng mga uod sa pagkain. Pakitapon na lang muna lahat yan, Gino. Sa labas na lang tayo kumain. Pagkasabing yon ay kaagad nagtungo si Lumen sa banyo sapagkat hindi na niya napigilan ng sarili. Nasuka na siya ng tuluyan dahil sa mga nakitang matatabang uod na masaganang nagkikislutan sa mga itinabi niyang ulam. Nang magtungo sila sa fast food chain sa poblasyon, ay tila nawala na tuloy ng gana sa pagkain si Lumen. Nakikita niya kasi ang uod kahit wala naman to sa inorder niyang fried chicken. Kinagabihan, nang nasa bahay na sila at kausap na niya ang fiancé, ay hindi niya ipinaalamang tungkol sa sitwasyon sapagkat ayaw niya mag-alala si Romeo. Naisip niya rin kasi na hindi na mauulit ang ganon pero nagkamali siya ng inakala. Isang linggo na namang nagdaan ay palagi na lang inuuod ang mga itinatabi nilang pagkain kaya nagtataka na ng husto si Lumen. Napagdiskitahan na rin niya sina Aling Santelma at Gino na baka hindi nila natatakpan ng mga tabing ulam kaya to nilalangaw at inuuod. Subalit hindi niya naman makuha ang logic sa mga pangyayari. Sapagkat malulusog na uod kagad ang nadatnan niya para bang may nanadya ng maglagay nito. Mabuti na lang ay hindi mismong mga kinakain ng mga customer nila ang nalalagyan ng uod sapagkat kung magkataon ay malaking kasiraan to sa kanilang karinderya. Ito ang kinababahala ng husto ni Lumen kaya napapaisip at nai-stress talaga siya sa mga nangyayari. Isang hapon habang nagkukwenta ng pera ay nilapitan siya ni Gino nang katatapos lang sa paglilinis ng mga gamit sa kusina. Wala na si Aling Santelma dahil kanina pa to nakauwi para makapagpahinga at makapaglinis ng bahay. Pagharap niya sa binatilyo ay napansin niyang tila naiilang to at parang may gustong sabihin sa kanya kaya naman inunahan na niya to bago to magsalita. Bakit, Gino? Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng pera? Babalik ka? Hindi po, Ate Lumen. Ano po kasi, paano ba to? Tila hindi mapakaling nagpakamot-kamot ng ulo ang binatilyo. Kaya pinagmasdan siya ng kanyang amo at tinawag. Rito tumupo sa tapat ko. Parang kanina pa kita napapansin na hindi mapakali dyan eh. Ano ba kailangan mo? Sige lang at magsabi ka dahil kung pera yan, mabibigyan naman kita para may maipadala ka sa nanay mo. Hindi po tungkol sa pera, ate. Tungkol saan? Kay Aling Santelma po. Palagay ko po, siya ang naglalagay ng mga uod sa pagkain natin eh. At paano mo naman nasabi? Seryoso ka ba dyan? Hindi po ako ganun kasigurado pero pangalawa o pangatlong beses ko na po siyang nakikita sa kusina. Parang lagi siyang may ginagawa na hindi ko naman po naaabutan. Ako Gino mahirap mag-akusa sa mga tao. Lalo na kapag wala kang malinaw na ebidensya. Bakit naman gagawin yun ni Aling Santelma? Siya rin naman ang kakain sa mga tinatabi nating ulam eh. Pasensya na po ate Desperado na rin kasi talaga ako malaman kung bakit nakakaganon yung mga tinatabi nating pagkain eh. Huwag niyo na lang pong sabihin kay Aling Santelma. Nakakaya po kapag nalaman niya. Sige. Pero huwag ka na mag-alala. Dahil simula bukas, hindi na magtatrabaho si Aling Santelma dito. Magpo-focus na siya sa bahay. Yung kaibigan kong si Roda, yung payat na baklang nakita mo nung nakaraang linggo, magiging katrabaho mo na yon. Magpakabait ka ron ha. Type pa naman nun ng mga katulad mo. Ate naman, binibenta pa ako sa bakla. Pagkatapos ng kanilang tawanan ay pinauna na ni Lumen ang binatilyo na umuwi dahil hindi pa siya tapos sa ginagawa. Nagko-compute kasi siya ng gagastusin sa pagpapalawak ng karinderya sapagkat
Habang tumatagal ay mas lalong dumarami ang kanilang customers. Eksakto 3:30 ng hapon ay may magkasunurang dumaan kanina sa karinderya. Isang binatog at isang nagbebenta ng puto at kuntsinta. Bumili siya pareho at iniwan ang mga yon sa mesa kung saan siya nagawa ng computation. Nilantakan niya kagad ang binatog sapagkat namiss niyang kumain ito. Nang maubos na, ay iniwan niya muna saglit ang puto't kuntsinta sapagkat nagpapababa muna siya ng kinain bago tulantakan. Pa yan? Bigla akong naihi. Tumayo muna siya at nagtungo sa banyo para makaihi. Ilang minuto ang makalipas, nagbalik siya sa kanyang pwesto at diretso lang ang kanyang tingin sa computation hanggang sa maisip niyang kainin na ang puto't kuntsinta. Nang isusubo na niya ito, ay meron siyang naramdaman sa daliri na parang gumagapang, kaya napatingin kagad siya doon. Nang makita niyang matabang uod ay ganun na lang ang pagkagulat niya. Napatayo siya at naihagis ang piraso ng pagkain sa sahig. Pagtingin niya rin sa plato ay mas gulat na gulat siya sapagkat ay nanlilimahid na ang malulusog na uod ng puto't kuntsinta. Umikot ang kanyang sikmura matapos maisip na baka may mga uod na rin ang nakain niyang binatog. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa lababo at doon sumuka ng sumuka hanggang sa mahimasmasan na siya. Pagbalik niya sa mesa ay ganun na lang ang gulat niya sapagkat wala na mga uod pero nangingitim na ang kaninang nandoon. Pero nangingitim na ang kakaning nandoon. Ano nangyari? Dahil sa pangyayaring yun, ay tila wala sa sarili siyang umuwi ng bahay. Hindi niya muna sinabi sa mga kasamang nangyari pero nakakaisip na siya ng mga kakatuwang bagay na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan na madaling araw, ganun pa rin ang sistemang nangyayari na sa tuwing nagigising siya at napapadaan sa silid ng kasambahay ay parabang naririnig niya na may kung anong ginagawa si Aling Santelma. Nasanay na nga lang siya, kaya naging tipikal na lang ang ganoon kumpara nung una. Kasama na niya si Gino at Roda sa pamamalengke kaya hindi na masyadong mahirap ang pagbitbit. Pero pagdating sa karinderya ay wala pa rin pagbabago. Kapag lumalagpas ang 12:00 ng tanghali, lahat ng iniiwan niyang pagkain ay inuuod at nabubulok. Naisipan niyang sa bahay nalang dalhin ng tabing ulam at doon siya manananghalian. Isang linggong naging epektibo ang ganong pamamalakad nang walang kamalay-malay si Roda. Hindi naman kasi nagtatanong ang bakla pero katulad ni Gino, nakakaramdam din siya ng discomfort sa kasambahay. Habang naglilinis ay hindi sinasadyang narinig ni Lumen ng dalawa na nag-uusap sa kusina. Ate Roda, di ba matagal mo na pong kilala yung kasambahay ni Ate Lumen? Anong tingin mo sa kanya? Ay nako, huwag ka nalang maingay kay Lumen Pero dati pa rin akong ilang doon. Ang totoo niyan, hindi ko pinapansin yon. Basta, hindi ko siya feel. Kahit ang lola ko Pero siyempre, hindi ko nalang sinasabi sa kaibigan ko dahil alam kong kahit papaano pamilya na ang turing nila doon. Alam mo po ba, kahit yung amo ng nanay ko, yung fiancé ni Ate Lumen na si Kuya Romeo, iba rin ang vibes kay Aling Santelme. Kaya nga po sabi niya sa akin, bantayan ko raw yun para maprotektahan si ate. Natigilan na ang binata sapagkat sinadya ni Lumen na magpakita at maglakad papuntang banyo. Gusto na niya kasing pigilan ang pag-uusap ng dalawa sapagkat medyo nasasaktan siya para kay Aling Santelma. Dahil matagal-tagal na rin nila tong nakasama at mabuti naman ang pakikitungo nito sa kanya, pati na sa yumaong si Lola Carmenita. Nang nasa banyo na siya, ay sumilay ang pagtataka sa kanyang isip dahil maliban nga sa kanya ay halos lahat, lalo na si Romeo na kanyang fiancé, ay negatibong tingin sa kasambahay. Bakit kaya ganun tingin nila kay Aling Santelma? Mabait naman siyang kasambahay. Napabuntong hininga na lang siya bago lumabas ng banyo at magbalik sa ginagawa.
Kinabukasan, paggaling nila sa palengke ay dumiretsong tatlo sa karinderya para maghanda ng mga gagamitin. Tumulong lang muna sila sa pagbabalat, paghihiwa at kung ano-ano pang dapat gawin. At pagkatapos noon ay umuwi na muna sina Rhoda at Gino para makapagpahinga. Ganun kasi ang sistema nila. Babalik na lang sila alas 9 ng umaga at magbubukas ng tindahan ng alas 10 ng umaga. Si Lumi naman na magpapahinga ng ganong oras at babalik lang siya sa trabaho kapag mag-aalas 12 na. Dahil siya lang ang mag-isa sa karinderya, ay nagkakape muna siya habang hinihintay na kumulo ang pinapalambot niyang baka. Dahil nakikrave sa pandesal, kaya bumili siya sa lalaking naglalako na eksakto namang dumaan sa harap ng karinderya. Pag-alis ng lalaki, matapos siyang mapagbentahan, ay pumasok na ulit si Lumen sa loob dala ang pandesal. Isasawsaw niya na sana to sa kape nang mapansin ang mga ilang hiniwang gulay kanina nila Rhoda at Gino na inaamag at nabubulok na. Pagtingin niya rin sa ilang karne ay ganun din ang nangyari. Ang mas ikinagulat niya ay nang makita ang pinalalambot na karne ng baka na nalulunod na sa patay na mga uod na nakalutang sa sabaw. Nabitiwan niya ang basong may kape at pandesal sa sobrang pagkagulat. At pagkatapos noon ay tahimik na umiiyak siyang lumabas ng karinderya at umuwi ng kanilang bahay na nanginginig ang buong katawan. Mabuti na lang ay hindi pa nakakatulog si Gino at si Aling Santelma naman ay nasa kusina na nagpapakulo ng mainit na tubig. Nang makita nila ang amo ay kagad nila itong inalalayan at pinaupo. Hindi kagad nagsalita si Lumen sapagkat hindi niya rin alam ang mararamdaman habang naiisip kung paanong nangyaring nabulok at inuuod kagad ang mga pinamili nila kaninang madaling araw lamang. Matapos niyang inumin ang ibinigay na tubig ng binatilyo, ay saka naman umupo sa tabi ang kasambahay at sinserong nagtanong. Ano ba nangyari at bakit ka umiiyak bago umuwi rito, ha? Normal po ba yung ganon, Aling Santelma? Anong ganon? Yung mga pinamili namin kanina lang madaling araw. Lahat po ngayon doon sa karinderya, inaamag, inuuod at nabubulok na. Tila hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Po? Paano po mangyayari yun? Fresh po natin binili yung mga karne sa kagulay, Ate Lumen. Hindi ko rin alam. Gino, kaya ko nga tinatanong si Aling Santelma kung normal po ba yung ganun. Kasi hindi na, di ba? Siguro kailangan mo ulit ipabless ang karinderya. Tama po si Aling Santelma. Siguro po may dumapong sumparon sa karinderya kasi nagsimula lang po yun pagkatapos ni Mang Hitler na maghagis ng kaning baboy sa loob. Tama si Gino. Napansin ko nga rin yon. Saka may mga ganun din akong nababalitaan sa ibang nayon. Kaya posibleng tama talaga ang sinabi nitong si Gino. Yung Mang Hitler na yun, wala siyang magawang matino. Nagninegosyo na maayos yung tao. Bakit siya ganun? Lumaban sana siya ng patas. Ano ba kayo? Hindi naman tayo sigurado kung si Mang Hitler nga ba talaga may gawa. Pero tama kayo. Sige, pag uwi ni Romeo, magpapabliss tayo ulit. Sumapit na nga ang linggo at katulad ng napagkasunduan ay nagpabless nga ulit ng karinderya si Lumen. Maganda naman na naging resulta at walang nangyari sa mga lutong ulam na inihanda nila. Maraming tao ang kumain ng libre at dumalo na rin si Mang Hitler kasama ang ilan nitong tauhan. Kaya naging mapagbantay si Gino sapagkat ito talagang naisip niyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kamalasan ng karinderya. Hindi muna nagbukas ang karinderya pagkatapos ng blessing ng pari, kaya nagkaroon muna sila ng simpleng kasiyahan. Kinagabihan ng nasa bahay na sina Lumen, Romeo at Gino ay nagpaalam muna si Aling Santelma na meron lang pupuntahan. Pumayag naman ang babae sapagkat minsan lang naman umalis ang kanilang kasambahay. Babe, naka 1 week leave ako kaya matutulungan ko kayo sa karinderya. Nakakwento pala sa akin ni Gino yung mga nangyari at isa lang ang naiisip kong gumawa nito. Malamang
yung kasambahay niyo. Chino, sabi ko naman sa'yo, huwag sabihin, di ba? Kahit nga kay Rode hindi ko ipinaalam. Tapos, sinabi mo naman sa fiancé ko. Pasensya na po talaga, ate. Babe, huwag kang magalit kay Gino. Sumusunod lang yan sa utos ko. Kahit papano kasambahay pa rin naman namin sila sa bahay. Bakit ba lahat kayo? Ganun na lang ang tingin nyo kay Aling Santelma, ha? Ako na nagsasabi sa inyo, ha? Matagal na namin siyang kasambahay. Hindi pa natatapos ng babae ang pagsasalita nang biglang marinig nila ang boses ni Rhoda sa labas ng bahay na sumisigaw. Lahat sila ay dumungaw sa labas ng bahay kaya kaagad silang tinawag ng bakla at pinasunod sa bahay nito. Ganun na lang ang gulat ni Lumi nang makita si Lola Ising na nakaratay sa maliit na kama. Napatingin pa siya kay Rhoda na tila nagtatanong sa mga mata. Akala ko ba kumatos ang lola mo at nasa ospital? Pasensya na. Ibiniling kasi ni Lola na habang wala pa siyang lakas makapagsalita, wag mo nang sasabihin kahit kanino na nasa bahay lang siya. Ang totoo niyan, nung lamay pa lang ng lola mo, nandito na siya Ngayon lang siya nakabawi-bawi ng lakas kaya kaagad kanya ipinatawag sa akin. Lumen, ikaw na ba yan? Napatingin silang lahat sa matandang ginang na marahang umayos ng pagkakahiga sa tulong ng kanyang apong si Rhoda. Opo, Lola Ising. Ako na po ito. Makinig kang mabuti, Lumen. Lumayo ka kay Santelma. Nagkatinginan silang lahat na nakikinig matapos banggitin ni Lola Ising ang pangalan ng kasambahay. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Masama siyang tao. Siya ang pumatay kay Carmenita. Ganun na lang ang pagkagulat nilang lahat sa narinig. Sinasabi ko na nga tama talaga hinala ko sa babaeng yun Hindi siya mapagkakatiwalaan. Babe, narinig mo naman ang sinabi ni Lola Ising. Bago mamatay si Carmenita, meron siyang ibinilin na kailangan daw makuha sa mangkukulam na yon. Ang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para makapaggawad ng sumpa. Tama ko. May samang kukulam talaga ang babaeng yun. Kung mangkukulam si Aling Santelma, ibig sabihin siya ang sumumpa sa karinderya? Kaya pala ilang beses ko siyang napapansin na parang merong ibinubulong sa mga ulam na tinatabi natin Kunin mo ang mahiwagang insenaryo, Lumen. Yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mangkukulam. Insenaryo? Bigla tuloy naalala ni Lumen ang lumang insenaryong nakita niyang hawak ng kanilang kasambahay nung nakaraan. Nakita ko po yung hawak niya noong nakaraang linggo pero ang sabi niya, ilalagay niya raw sa bodega dahil nakita niya lang din sa ilalim ng kama niya. Magmadali kayong makita yon at mag-ingat. Gusto ko man kayong tulungan pero mahina na ang katawan ko dahil sa ginawa ng mangkukulam na yon. Ikinalulungkot ko nangyari sa matalik kong kaibigan. Sa lola mo. Hindi ko siya natulungan dahil hindi ako kagad naniwala sa mga sinasabi niya. Na ngayon, kung gusto niyong makaligtas sa kanya, maniwala kayo at magtulungan. Ano pong gagawin namin, Lola Ising? Kapag nakita niyo na ang mahiwagang insenaryo, dalhin niyo kaagad to sa iyong lolo Paeng. Naibigay ko na ang lahat ng detalye kay Rhoda. Lolo Paeng? Buhay ang lolo niya? Paano po nangyari yun? Ang sabi ni Lola Carmenita, matagal nang patay ang lolo ko. Ako nang bahalang magpaliwanag sa inyo. Sa ngayon, kailangang mahanap niyo ang bagay na yon bago pa may mangyaring masama sa inyo. Inyong lahat. Matapos ang seryosong pakikipag-usap kay Lola Ising,
ay wala na nga silang inaksayang oras. Bumalik sina Lumen, Romeo at Gino sa bahay para hanapin ang nasabing insenaryo. Sinamantala nila ang pagkakataon na wala ang kasambahay. At habang hinahanap sa bodega ang nasabing bagay, ay sakalang sumagi sa isip ni Lumen ang mga kakatuwang bagay na napapansin niya sa bahay nitong mga nakalipas. Simula sa tuwing madaling araw na palagi niyang naririnig na parang may kinakausap si Aling Santelma sa kwarto nito at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sumagi rin sa isip niya ang sinabi noon ni Romeo nung gabi ng paglalamay nila kay Lola Carmenita. Pagkatapos maalala mga yon, ay hindi na niya napigilang mapaiyak. Kaya nang makita siya ng fiancé ay lumapit ang lalaki at saka siya niyakap ng maigpit. Babe, tahan na. Huwag ka na umiyak. Kung nakinig lang sana ako sa mga sinabi mo noon pa, hindi ko lang maisip na sa kabila nakabait yan ang lola ko sa kanya nagawa niya itong patayin. Nagpatira kami ng masamang tao sa bahay na to. Kasalanan ko to. Hindi mo kasalanan, babe. At least, na-reveal na ang totoo. Kailangan na lang nating mahanap yung sinasabing mahiwagang insenaryo. Ha? Hindi pa man halos tapos sa pagsasalita ang engineer, ay sumigaw na si Gino mula sa labas ng bodega dahilan para magtakbuhan sila roon. Kuya Romeo, Ate Lumen, nabuksan ko po yung kwarto ni Aling Santelma. Nasira ko nga lang po yung pinto. Kagad nilang pinasok ang nasabing kwarto at ganoon na lang ang gulat nilang tatlo nang tumambad sa kanilang paningin ng ilang mga bagay na meron ngang kinalaman sa pangkukulam o pag-aaral ng itim na mahika. Ngayon lang sila pumasok sa silid ni Aling Santelma. Merong ilang manika na nakasabit sa isang gilid. Magkakaiba ang laki nito at kulay. May itim, may pula at puti. May mga kwintas din at palamuti na kakaiba ang hugis ng mga pendant. At nang halugugin nila ang mga cabinet ay mas lalo silang nagulat sa nakita. Ang larawan ni Lola Carmenita. At ng iba pang hindi pamilyar na tao ay naroon at meron tong mga ekis. May kuha rin ng larawan sina Lumen, Romeo, Rhoda, Mang Hitler, Gino at iba pang pamilyar na mukha. Paano tayo nagkaroon ng picture sa kanya? Ito yung mga picture dun sa pa-blessing na magkakasama tayo. Kaya pala napansin kong nawawala yung ibang kopya. Nandito pala. Ate, kuya, tingnan niyo po oh. Napatras silang lahat nang makitang isang garapon na naglalaman ng 3 piraso ng daliri ng tao. Ano yan? Daliri ba ng tao yan? Oo, babe. Magmandali na tayo maghanap ng insenaryo bago pa bumalik yung mangkukulam na yun. Ito po ba yun? Nakita ko oh. Yun nga yun. Tara, bilis! Eksaktong paglabas nila ng pinto ay siya naman pagdating ni Aling Santelma na tila hindi na nagulat sa nakita. Natigilan naman ang tatlo sa takot na baka kung anong gawin sa kanila na mangkukulam. Nadiskubre nyo na pala. Dapat talaga sinunod ko na kayo kay Lola Carmenita habang may oras pa ako. Ngayon tuloy magiging makalat na ang pagliligpit ko. Bakit mo pinatay ang lola ko? Bakit hindi siyang tanungin mo kapag nagkita na kayo sa kabilang buhay? Subukan mo saktan ng fiancé ko. Ako makakaharap mo. Humalakak na lang ng malakas ang mangkukulam at pagkalipas ng ilang segundo ay sakato tumitig ng masama kay Romeo. Titig na tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ano naman na magagawa mo? Sunod-sunuran ka lang naman dyan kay Lumen. Ang maamo nitong muka ay biglang nag-iba. Ipinakita na nito ang totoong ugali at anyo. Isang mabagsik na mangkukulam na handang pumatay ng kahit sino makuha lang ang kanyang gusto. Habang tinititigan niya ang nakangiting si Romeo, ay unti-unting nakakaramdam ng panghihina ang lalaki. Parang umiinit ang kanyang kalooban na tila ba may kung anong sinusunog mula roon. Biglang nagdugo ang kanyang ilong pati tenga. Napaluhan na lang din siya ng dugo na ikinagulat ni Lumen at Gino.
Anong ginawa mo sa fiancé ko? Sabi niya, siya raw munang harapin ko bago ikaw. Tama na! Nangihinang humandusay si Romeo sa sahig kaya kaagad siyang inalalayan ng fiancé. Napakasama mo! Ano bang ginawa ng pamilya ko sa iyo? Para ganito isukli mo sa amin. Tinanggap ka ng Lola Carmenita ko sa bahay na to. Tinuring ka namin pamilya tapos ganito isusukli mo? Napakahayop mo! Wala kang utang na loob, Aling Santelma. Nagtiwala pa naman ako sa iyo. Tapos ikaw palang papatay sa lola ko. Pati ang fiancé ko, gagawa mo pa rin ng masama? Huwag kang magpatawa dahil wala kang alam. Hindi mo kilala ang totoong pagkatao ng lola mo. Hindi mo alam na mangkukulam din siya katulad ko at ni Lola Ising. Mangkukulam man sila o ano? Bakit mo kailangan saktan ng mga taong yun? Dahil sila ang dahilan kung bakit namatay ang nanay Minda ko. Hinayaan nilang mamatay ang sinasabi nilang kaibigan. Kaya gumawa ko ng paraan para makaganti. Sinimulan ko sa pagpatay sa dati niyong kasambahay na si Manang Biring. Lahat yon ay plinano ko para makapasok sa buhay niyo at maipagiganti ang nanay ko. Inunti-unti ko kayo. At oo, ako rin ang dahilan kung bakit palaging inuuod ang mga pagkain sa karinderya. Mabuti na lang at pumasok sa eksena si Mang Hitler kaya hindi mo ako napaghinalaan tungkol doon. Kahit alam kong duda na sa akin ang lalaking yan at ang bakla na yon. Nilamon ko na ng galit mo. Oo, ngayon lahat kayo ay pahihirapan ko. Kaya ibalik niyo ang mahiwagang insenaryo bago ko patayin ang pinakamamahal mong Romeo. Babe, huwag mo ibibigay sa kanya. Kahit ano mangyari, makinig ka sa akin. Umalis na kayo rito. Tumigil ka! Biglang sumuka ng dugo si Romeo matapos siyang titigan ng masama na mangkukulam. Hindi pa raw nakontento si Aling Santelma. Iniharap niya ang kanang kamay sa lalaki at saka to tila kinusot-kusot na parang merong nilalapirot na hindi nila nakikita. Dahil doon ay parang bulating binubudbura ng asin na naglupasay si Romeo sa sakit na nararamdaman sa iba't ibang parte ng katawan. Nagsisigaw siya habang sumusuka ng dugo. Dinig na dinig din ni Lumen ang paglagutok ng mga buto ng kanyang fiancé kaya mas lalo siyang kinabahan para rito. Tama na! Mapapatay mo ang fiancé ko! Tama na! Ibibigay ko ng gusto mo! Huli na para ron! Papatayin ko sila sa harap mo para malaman mo ang sakit na nararamdaman ko matapos nilang patayin ang nanay ko sa harap ko mismo. Pero hindi rin matatapos ang pagiganti ko dahil nilagyan ko ng kakaibang laso ng mga pagkain at sa mga oras na to umi-epekto na yon. Ang mga dumalot kumain sa pa-blessing, lahat sila maghihirap at ikaw ang sisisihin. Gusto kong mahirapan ka habang nabubuhay sa mundong ito. Tumigil ka, Santelma! Napalingon silang lahat sa likod at nang makita nila ang isang matandang Ginoo na may hawak ng tungkod ay natigilan sila pareho. Itay? Lolo Paeng, ikaw po ba yan? Ako nga po. Teka, bakit kanya tinawag na tatay? Anak mo si Aling Santelma? Bago pa magsalita si Lolo Paeng, ay biglang sumulpot si Roda at tinulungan si Lumen na itayo si Romeo na nawalan na ng malay. Inabot naman ni Gino ang mahiwagang insenaryo sa matandang lalaki. Hindi totoo mga binibintang mo kay Carmenita. Hindi nila pinatay ang nanay mo. Iniligtas nila to laban sa demonyong umaaligid rito. Yun mismo ang hiling ni Minda sapagkat inuutusan siya ng demonyo na ialay ka bilang buhay na sakripisyo. Kung di nila ginawang nararapat, matagal ka na sanang patay. Huwag kayong gumawa ng kwento. Pinatay nilang nanay ko dahil ayaw niyang mayroong kahati sa iyo, tay. Hindi niya matanggap na may pangalawa kang asawa. Galit siya sa akin at sa nanay ko. Sa galit ni Aling Santelma ay gumamit ng itim na salamangka pero mabilis siyang na-counter ng kanyang ama. Hindi nakagalaw ang babaeng mangkukulam hanggang sa unti-unting nagdugo ang ilong nito. Dahil nagpalabot ka sa galit,
Hindi mo na nakita ang kabutihan ng mga tao sa paligid mo. Sa tingin mo, hindi alam ni Carmenita ang plano mong pag-iigante. Sinubukan nilang baguhin ang isip mo pero mas nangibabaw sa iyo ang galit. Hindi totoong sinasabi mo. Kapareho ka rin nila, Tay. Dala na matinding galit ay nakakawala ang babaeng mangkukulam sa kapangyarihan ni Lolo Paeng. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari sapagkat nagsagawa ng kakaibang orasyon si Aling Santelma dahilan para mapalood silang lahat maliban sa matandang lalaki. Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Anak, huwag mong gawin yan. Hindi kakayanin na katawan mo kapag gumamit ka ng ipinagbabawal na itim na mahika. Huwag mong isuko ang kaluluwa mo sa demonyo! Huli na, dahil matagal ko nang ginawa ito. Mula sa katawan ni Aling Santelma ay nagsulputan ng itim na nakakatakot na espiritu. Dahil doon ay wala nang naging choice ang matandang lalaki kundi gamitin ng mahiwagang insenaryo. Nagbanggit siya ng dasal na siya lang ang nakakaintindi. Isang nakakatakot na tinig ng dyablo ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dahilan para mapayakap at mapapikit na lang si Lumen sa kanyang fiancé. Napatakip naman ng tenga si Gino at Roda habang nakapikit. Kaya si Lolo Paeng na lang ang nakakita ng mga nangyayari sa paligid. Lumakas ng lumakas ang hangin kasunod ng nakabibinging ugong ng mga dyablo sa paligid. Muling nagbigkas ng kakaibang dasal si Lolo Paeng. Yun ang huling sinabi ng matandang Ginoo hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Pagdilat nilang lahat ay nagulat sila sapagkat nakahandusay na si Aling Santelma sa sahig. Duguan na ang katawan niya sapagkat makailang beses siyang sumuka ng dugo. Pagkalaon ay nakatingin lang sa kanila to habang nagingalo hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Natutop na lamang ni Lumen ang kanyang bibig habang napapayakap sa kanyang fiancé. Anong nangyari sa kanya, Lolo Paeng? Ang iniiwasan na mangyari ng kanyang ina ay nangyari mismo sa kanyang anak. Nagpalamon si Santelma sa demonyo at ang tanging paraan para maligtas siya ay wakasan ng kanyang buhay. Nalungkot sila sa nangyari pero wala na rin silang nagawa. Pagkatapos noon ay kaagad ginamot na matandang lalaki ang mga taong nalason sa ginawa ni Aling Santelma. Walang nakaalam ng pangyayari maliban sa kanila, kaya hindi rin naman naapektuhan ng negosyong karinderya ni Lumen na kalaunan ay tuluyan ng naging restaurant. Wakas!